Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 4:05 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaron, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Webes, Pebrero 12, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaron sa aton mga headlines. Governor Arthur Defensor Jr. suportado ang nationwide drive para masolusyonan ang kakulang siyang hulot klasihan. I Love WPS ipatuman sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo. 8 ka-graduate sang Central Philippine University, top-notcher sa Respiratory Therapies Board Examination. 3 ka daw nga Calle Real Valentine's Night Market, buksan buwas nga adlaw. OWA Administrator kauna nagbisita sa Silay City para magpalabot sa mga assistant sa pamilya sang OFW nga napatyan sang bata. Kag headline inflation rate sang Western Visayas sang Enero nagdangat sa 2.3%. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bangod may kakulangan pa nga 145,000 kahulot klasihan sa bilog nga Pilipinas, ginpaparasig na sang gobyerno nasyonal ang pagpatukod sang classroom pinaagi sa bulig sa mga local government unit. Nagupod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga local chief executive sa pagperma sang Memorandum of Agreement o kun MOA sa tunga sang Department of Education o kun DepEd kag mga LGU agud itibong ang classroom delivery. Yara sa kapin 4,000 ka bagong classroom ang target nga matukod sa unang nga tranche nga may inisyal nga pondo nga 9.6 billion pesos. Ang mga provincial government ang magapatindog sang 1,200 kahulot klasihan, balor 4.1 billion pesos, samtang masobra 5 bilyones naman para sa 2,800 ka prefabricated classroom nga iga-deliver sang DepEd. Sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., dako ang papel sa mga LGU sa procurement kag konstruksyon sang mga hulot klasihan. Agud matap na ang delay kag masiguro ang madasig nga pagtapos sang proyekto. Samtang ang DepEd naman ang magaset sang technical standard kag magahatag sang pondo. Para sa probinsya sang Iloilo, ang agreement nagasuporta sa existing classroom expansion sa idalom sang bulig eskwela sang probinsya o kon best province. Sa provincial data, nagwa nga kulang sang 1,655 ka classroom ang Iloilo kag 7,279 pa ang nagakinahanglan sang major repair. Humalin sang tuig 2022 tubtob 2025, ang gobyerno probinsyal nakapagwa na sang 355 million pesos para sa building kag pagpakayo sang classroom. Lakip na ang 29 kay typhoon resilient structure kag temporary facilities.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang lauma na sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo ang pagtudlo kag pagpaintende sang West Philippine Sea lakip na ang historical background, legal foundation kag ang 2016 arbitral ruling. Ini sa tapos nga maaprubahan sa katatlo kag ulihi nga pagbasa sang sangguniang panlalawigan ang Iloilo Legislative Ordinance for Values Formation through Education on the West Philippine Sea ukon ang I Love WPS. Katuyuan sini nga pabaskugon ang diskusyon kag pataason ang ihibalo sa mga estudyante sa West Philippine Sea umpisa sa basic education sa pribado kag pampubliko nga bulutuan sa probinsya. Pinaagi sa ordinansa, ginalauman nga ang mga kabataan kag pamatanon makahibalo sang importansya sang West Philippine Sea sa seguridad kag identity sang pungsod. Si Board Member Rolando V. Destura, ang author sang ordinansa, kag sponsor ni Board Member Jason Gonzales. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw sa ginhiwat nga February 2026 Respiratory Therapies Computer-Based Licensure Examination ang 8 ka-graduates sang Central Philippine University kon CPU. Ginigalan nga rank 3 si Mary Rose Cartagena Balumit nga may 92% nga rating. Rank number 4 si Rasta May Santiago del Rosario nga may 91.75% nga rating. Parehong nga rank 7 sa ni Cassandra Garciano Obedosa kag Beatriz Marie Leonor Salcedo nga may 91% nga rating. Lunsay rank 8 sa Dayhana Aujero Kabangay kag JM May Felisario Debil nga may 90.75% nga rating. Samtang rank number 9 sa Day Angeli Claire Niembra Manaay kag Danica Joyce Henrose Amorga Sardoma nga may 90.50% nga rating. Rank 2 naman ang CPU sa listahan sang top performing schools nga nakakuha sang 95.74% nga average passing percentage matapos 45 sa 47 ka-graduate sini nga nagkuha sang nasambit nga pasinawan ang madinalag-on nga nakapasara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo kadlaw nga Calle Real Valentine's Night Market hiwaton sa Pebrero 13 tubtob Pebrero 15. Ang detalye sang balita sa report ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Bukas sa mga Ilonggo nga luyang mag-celebrate sang Valentine's Day ang tatlo ka adlaw nga Calle Real Night Market sa Pebrero 13 tubtob Pebrero 15 sa Sunburst Park sa city proper. Ang Calle Real Valentine's Night Market magatanyag sang 60 ka food kag non-food vendors kag isa ka gatos ka stalls kung sa diin may souvenir shops, street food, photo booth, flower vendors kag iban pa. May araman sang live entertainment kung sa diin mapasundayag sang ilang nga talento ang mga Ilonggo artists samtang magapatuman naman sang road closure ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO sa porsyon sang downtown area. Partikular halin sa Dalan J.M. Pasa, Corner Guangco, pagkadto Ortiz Street, kag Mapa State umpisa alas 5 sa hapon kung sa diin hiwaton ang Calle Real Valentine's Night Market. Lauma naman ang heavy to moderate nga lakat sang trapiko sa nasambit nga mga dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pagid nga balita, CityVet nagapangagda sa publiko nga hatagan sang Forever Homes ang mga ido sa City Dog Pound sa Valentine's Day. Nagabalik si Emerald Santiagudo para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Adopt, don't shop. Imbes nga magbakal sang mga ginabreed nga hinuptanan, mag-adopt na lang sang stray dogs o kon stray cats. Ini ang panugyan sang Iloilo City Veterinarian Office sa publiko sa adlaw sang paghigugma. Kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day, ginaagda sang City Veterinarian Office ang publiko nga hatagan sang Forever Homes ang mga ido halin sa Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter sa Kalahunan, Mandurriao sa hiwaton nga pet adoption drive sa Pebrero 14.
Suno kay City Veterinarian Fernando Abulencia, siyam ka mga ido nga aspins ang mahimo pilian sa mga luyag nga mag-adopt. Ang siyam ka mga ido na bakunahan na deworm kag nakapon. Mahimo ini ma-adopt sa mga kwalipikado nga fur parents sa hiwanon nga pet adoption drive sang City Veterinarian Office kaupod ang private sector sa SMCT Iloilo. Ginpayag ni Abulencia nga ang adlaw sang paghigugma mahimo man i-celebrate pinaagi sa paghatag sa second chance kag pag-adopt sa mga stray dogs o stray cats. Sa karon ginpayag ni Abulencia nga temporaryo sila nga naguntat sa pagpanakop sang ido bangod full capacity na ang dog pound nga nahamtang sa Kalahunan, Mandurriao. Panugyan niya sa publiko nga mangin responsable nga pet owners kag siguraduhon nga ipakapon kag ipabakuna ang ilang nga mga hinuptanan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Silay City, Negros Occidental si Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan agud magpalabot sa bulig sa pamilya sa isa ka Overseas Filipino worker o kon OFW nga rapatyan sang bata. Marudumaan nga nasapuan sang isa ka maayang iatlatlo ka kabataan nga wala sang animo kag may mga dugo sa ilabalay. Isa sa mga bata ang nagtaliwan kag ang duha ang ginabulong pa sa balay bulungan sa Bacolod City. Nagabot ang iluoy sa mga bata nga isa ka OFW kon sa diin gilon man nga naghatag sang bulig ang OWA. Ginbahay ni OWA Regional Director Risa Joy Modes nga lakip sa bulig sang ahensya ang financial aid, livelihood support, pagkaon kag banpang nga kinahanglanon sang pamilya. Samtang kadungan man sa paghiwat sang courtesy call kay Silay City Mayor Judith Gallego, ginpaunahan man ni Kaunan ang pagparagtag sang financial assistance sa mga benepisyaryo sang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Naglabot sa Justin Webek ka benepisyaryo sang BPBH arabaton sang assistance nga naglabot sa kabugusan nga 310,000 pesos. Ang BPBH isa ka livelihood assistance nga nagaserbe immediate relief sa nagpauli nga distress o kon displaced member OFWs bilang bulig sa pag-umpisa o kon dugang nga kapital sa ilang negosyo nga pagkatukuron. Nagbisita man si Kaunan kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson para pabaskugon ang koordinasyon sa lokal nga panguluhan kag siguraduhon nga padayon ang paghatag sang bulig sa mga pamilya sang mga OFW. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpedalom ang male 117 ka household sa assessment kag validation sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps Antique Provincial Operations Office kag Philippine Statistics Authority. Tinutuyo sini nga i-update ang impormasyon sang household member agud masiguro ang husto nga pagtag sa mga miyembro. I-encode ang PhilSys ID kag i-verify ang cash card sa mga benepisyaryo. Ginihiwat ang assessment kag validation sa 3 ka barangay sa San Pedro Cover Gym kung sa diin sakop sini ang mga benepisyaryo gikan sa 10 ka barangay. Barangay 2 Cover Gym sakop ang 12 ka barangay kag ang Bugarot Cover Gym nga sakop ang 6 ka barangay. Ginpahayag ni Municipal Link Maria Cecilia Gelpo Dublon, team leader sa San Jose Municipal Operations Office, nga ang aktibidad isa ka proaktibo nga tikang sa pagsabat sa mga hindi pag-alalangay sang datos kag paghanda para sa mga palaabuton nga Social Welfare and Development Indicator o kon SWDI assessment. Samtang nagpakigbahin man sa aktibidad ang DSW Field Office 6 Social Registry Office paagi sa pagbulig sa mga benepisyaryo sa pagparehistro sa basta beripikado, mabilis ang serbisyo o kon BBM serbisyo digital platform. Ang platform nag-verify kung ang mga benepisyaryo na rehistro sa PhilSys. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 2.3% ang headline inflation rate sang Western Visayas sang Enero 2026. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 1.8% nga nabalhag sang Disyembre 2025 apang dihamak nga mas manubo sa 4% sang Enero 2025. Suno sa PSA Western Visayas, ang pagtaas ng headline inflation resulta sa pagsaka sa index ng housing, water, electricity,
gas and other fuels, restaurants and accommodation services, kag furnishing, household equipment, and routine household maintenance. Nakitaan man sang mas mataas nga inflation ang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health, information and communication, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas marabo nga inflation rate ang nakitaan sa food and non-alcoholic beverages, kag recreation, sports, and culture. Wala naman sang pagbago sa transport, education services, kag financial services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpreparar sang nanuhay tuhay nga aktibidad ang Philippine Statistics Authority Western Visayas kadungan sang pagsahulog sang 36 Civil Registration Month nga may tema nga Navigating the Future Together, Advancing CRBS in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem. Katuyuan sining mapasangkad pa ang ihibalo sang publiko angot sa importansya sang civil registration. Lakip sa sining aktibidad ang Civil Registration System Mobile, PSA Services Information Education Campaign, Orientation on Civil Registration Laws, kag Training on CRASM and Marriage Laws. May ginbuksan man nga e-poster contest nga mahimo pasakupan sa mga junior high school kag PSA personnel kag CRM TikTok dance contest para sa mga estudyante kag makatapos sa national government agencies, local government units kag private organization. Hiwaton ng closing ceremony sang selebrasyon sa Pebrero 27 kag kadungan sini ang paghiwat sang duha ka separado nga CRBS Quiz B nga pasakupan sa mga local civil registry office kag mga PSA personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Voters registration sang COMELEC Iloilo City nagapadayon sa distrito sang Molo. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Padayon ng voters registration sa COMELEC Iloilo City sa distrito sang Molo karon nga semana. Sang Pebrero 12, yara sa barangay Kumpanya Molo ang registration silin bukas ini rin alas 8 sa agad ug alas 5 sa hapon. Magasaylo naman ang voters registration sa Pebrero 13 kag 14 sa GT Mall Molo. Ginainganyo mga baguhanon nga botante kag ang mga wala makaboto sa sunod sang duha ka eleksyon nga mag-update sa ilang records tubtob sa Mayo 18 agon mahatagan kayo ginang makapartisipar sa barangay SK election sa Nobyembre tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka batang lalaki ang safe nga nabunag sa sulod mismo sang ambulansya samtang nagabiyahe padulong sa ospital ang Iloy. Sandig sa Pavia Disaster Risk Reduction and Management Office, nagabiyahe ang ambulansya sa Ungka flyover sa natabo ang labor kag ang pagbunag sang lapsag. Sa piyak sang sitwasyon, nagpabiling nga kalmado kag madasig nga nabudigan sang Pavers Emergency Medical Services team ang Mag-Iloy. Ang team ginapamunuan ni registered midwife Christine Hope Failogo, kaupod si EMS responder Frisa Lidi Asis, kag driver nga si Fidel Perez. Pagkatapos ginpabata, ginindurso na sang team ang mga pasyente sa Western Visayas Medical Center sandig sa DOH Referral Protocol. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon nga ginkayo sang DPWH ang porsyon sang dalan sidalom sang Ungka flyover nga madamo sang lubak-lubak. Nagpatigayon sang asphalt overlay sa area ang ahensya agud ma-repair ang potholes nga ginareklamo sang motorista nga nagalabay sa area. Paagi sini mapasanyog ang road safety sa mga nagalabay sa idalom sang Ungka flyover. Ginaabisuhan ang mga motorista nga mag-aligmat sa paglabay sa area. Sa karon, matapa na ang area para sa mga magalabay nga mga salakyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakabalhag ang DOST FIVOC sa magnitude 2.2 nga linog sa Guimaras pasado alas 3 sang kaagahon subong nga Webes. Ang sentro sang linog ara sa Nueva Valencia kag may kadalumon nga 6 kilometros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:25 sa hapon.
Kag amoy adto ang mabalita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas sumukadlaw sang Webes, Pebrero 12, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical, Engineer Roy Louie Pang sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang